Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isa na namang episode ng ating Torny Enzo Bunyo. Mga kabunyog, sa mga nanonood ng nating to, live natin na ito. Napapanood niyo po ako sa aking bagong mga social media platforms sa Attorney Enzo Bunyog. Ito po ay bago nating YouTube channel at sa Informador. Bago rin natin na FB page at o Meta page. Mga bagong social media platforms ko po ito. Kung ngayon lang po kayo nakapanood dito, mag-subscribe po kayo sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel. Mag-follow po kayo sa Informador Meta page. Dito po sa mga bago kong social media platforms, hindi lang po isang topic dinidiscuss ko. Tulad po ngayon, 3 topics ang line up nating pag-usapan para medyo mahaba-haba ang ating talakayan. Hmm? Ngayon, ang topics ko pong naka-line up na i-discuss ko. Hmm? Itong pahayag ni Marcos, ni PBBM na uh, ang ikinakabahala niya raw sa mga magaganap na rallies sa November 30 kasi maraming rallies. Mas malaking rallies ito kaysa doon sa September 21. Ngayon, nagpahayag ng pagkabahala si PBBM dyan. Ang kinakabahala niya raw ay yung mga kaguluhan na posibleng mangyari. Anyway, pag-usapan natin mamaya yan. Pangalawang topic natin, ito. Ah, Matindi tong kontrobersya ni Vice Ganda at saka ng bayan ng Bulusan, Sorsogon. Tungkol ito dun sa hindi magandang komentaryo ni Vice Ganda tungkol sa mga eskwelahan sa bayan ng Bulusan. Siyempre, nag-react yung mayor, yung mayura at yung mamamayan ng Bulusan. Pag-usapan natin mamaya yan. Panghuling topic natin, si Magalong, ito talagang si Magalong, lagi niyang binabanggit na kung mayroon dapat managot dito sa mga anomalya sa flood control, sila Saldico at sila Romualdez at ito daw ay dapat makulong. Deserve daw makulong ng mga ito. Hmm? Ah, Kaya lang, ang problema naman kasi kay Magalong, hindi niya naman pinupurso yung mga ebidensya, hindi niya naman pinapakita laban kila Saldico at lalo na kay Romualdez. Kaya yun din ang mahirap doon na gusto niyang makulong, pero hindi niya naman linalabas yung mga ebidensya na sinasabi niya. Anyway, mas ipaliwanag natin yan mamaya. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, ah sa interview kay Marcos, kay PBBM, matapos yung kanyang pagbisita, una sa ASEAN, pagkatapos ay sa APEC Summit sa South Korea, tinanong siya tungkol sa mga magaganap na rallies. Yung mga magaganap na rally sa November 30. Kasi mas malaki ang mga rallies na ito. Ayon sa mga organizers, lalampasan nito ang bilang o ang dami ng tao na lalahok. Yung kung noong November 30, ang Luneta ay umabot sa 100,000 ang lumahok doon sa tinatawag na baha sa Luneta Rally. Pagkahapon naman, ganun din, 100,000 din yung lumahok doon sa EDSA, People Power Monument. Sabi ng mga organizers nitong rally sa November 30, isasabay sa uh, Bonifacio Day. Holiday ito kaya mas maraming tao ang dito. Inaasahang lalahok. Pareho pa ring mga organizers yung nag-organize ng rally ng EDSA PPM at saka yung nag-organize ng rally sa Luneta. Pareho pa ring mga grupo ang nag-organize nito pero sinasabi nila mas malaki to. Mas malaki at saka kahit sa iba't ibang panig ng bansa ay sabay-sabay rin na magkakaroon ng mga rallies. So ngayon tinanong si PBBM, si Marcos tungkol diyan. Ang sabi ni Marcos hindi siya okay naman daw sa kanya yung mga rallies na yan kasi anti-corruption yan. Siya din naman ang nagpasimula daw ng mga kampanya laban sa korupsyon. Kaya hindi daw siya hindi niya raw pipigilan yung mga rallies na yan. Okay daw yan. Kaya lang ang kinakabahala niya daw yung mga ha? Ang kinakabahala niya daw ayon kay PBBM, yung mga agitators. Sabi niya ni PBBM, ito yung pagkakasabi niya.
Ito yung pagkakasabi niya tungkol diyan sa di umano'y kinakabahala niya. Hmm, ayan. Oh, concern ni PBBM. Ayan. President Bongbong Marcos nababahala sa mga posibleng manggugulo sa November 30 rally. Yan daw yung concern niya. Kung sa rallies lang daw na yan, hindi kasi anti-corruption naman yan. Kaya lang ang nababahala daw siya yung mga posibleng manggulo sa nasabing rallies. Actually, kung yung mga rally sa Luneta, yung rally sa Luneta, yung baha sa Luneta rally, saka yung rally sa EDSA PPM, mapayapa naman yung mga rallies na yon. Mapayapa yung mga rallies na yon. Ang nag-organize ng rally sa Luneta ay yung mga leftist. Yung Makabayan Black, Partido Lakas ng Masa, yun yung nag-organize noon. Yun yung grupo nila Franz Castro, ni Ricol Minares, nila Sara Ilago, Raul Manuel, yung kinalang mga yung grupo ng mga aktivistang, mga kabataan, estudyante, iba't ibang sektor, urban poor, yan yung nag-organize ng rally sa Luneta. Wala namang problema doon. Kahit ganun kalaki yung rallies doon, mapayapa naman yon, tahimik naman yon. Ganun din yung rally doon sa EDSA PPM. Yung sa EDSA PPM, ganun din naman. Tahimik din yon, mapayapa yung naging rally. Inorganize naman yon ng Tindig Pilipinas, ng Akbayan, ng Liberal, ng simbahan, ng mga eskwelahan. Kaya kung ang pag-uusapan yung inorganize ng mga Makabayan Black sa Luneta at yung inorganize ng mga simbahan at mga eskwelahan doon sa EDSA People Power Monument, walang problema doon. Ang kailangang bantayan diyan nila PBBM o ng gobyerno ay yung mga manggugulo. Pero ang nanggugulo nanggagaling naman doon sa grupo ng Halimbawa, yung rally ng mga sinasabayan kasi ng rally ng mga DDS ng Duterte. Halimbawa, yung rally ng Maisog doon sa Liwasang Bonifacio, nandun sila Topacio, nandun yung kabataan na nananawa, yung si Boy Lighter. Yung nagsabi ng handa na ba kayo? May lighter na ba kayo? Sino ba yun? Ang tawag nila sa DDS doon, Kuya Park daw yun. Yun ang medyo nag-agitate. Yun yung medyo nag-agitate sa mga tao. Pero nung nagkaroon na ng kaguluhan at nagkakahulihan na, dinideny niya. Hindi naman daw siya nag-agitate. Ang tanong lang naman daw, ang sabi lang naman daw nila, mayroon na ba, handa na ba ang mga lighter nyo? Dahil daw sa magkakandilighting na sila. Yun din ang palusot ni Topacio. Yun din ang palusot ni Topacio. Yung pagsabi daw nila na may lighter na ba kayo, yun daw ay para sa kanilang candlelighting. Magbibigil daw kasi sila. Pero sa totoo lang, mga palusot na lang yun, alibay na lang yun. Kung totoo nun, malaki ang naging nun sa mga kaguluhang nangyari doon sa may Ayala, doon sa Mindiola at yung gabi sa Recto. Kahit nga si Mayor Isko Moreno nagsasabi na yung mga magulong rally sa Manila ay kagagawa ng mga politikong identified sa Duterte camp, mga abogado na identified sa kampo ng Duterte, na mayroon pa ngang sinasabing binayaran nila yung mga kabataang nanggulo. Nai-involve nga yung dating congressman ng Manila, si Harry Angping, si pangalan nga ni Chavit Singson, nababanggit din. Yun ang dapat bantayan ng administrasyon galing sa kampo ng Duterte. Pero yung mga leftist, mga progresibong grupo, hindi. Mapayapa ang mga rallies ng Luneta at saka yung rally sa EDSA PPM. Kailangang mapag-ibayan ng administrasyon. Kasi ang problema rin, minsan kasi lahat na lang sabay-sabay na parang pagtingin ng gobyerno doon, ang pagtingin ng administrasyon doon pare-pareho, dapat pag-iba-ibahin mayroong mga lehitimong protesta ang mamamayan. Hindi naman ang layunin ay manggulo or mag-create ng mga kaguluhan. Tulad nung inorganize nga ng mga aktivista sa Luneta, yung inorganize ng simbahan doon sa EDSA PPM, lehitimong protesta yun.
Walang planong manggulo doon. So, ang problema kung sa mga pang-aarestong ginagawa ng gobyerno, dun sa mga babalang ginagawa ng gobyerno, nadadamay yung mga lihitimo. Parang katulad ko, katulad ko, nung kainitan ng issue ng budget nung 2024, nung pinag-uusapan pa ang 2025, nag-comment ako eh. Nag-comment ako tungkol doon sa sinabi ni PBBM noon, nagsabi si PBBM, pag hindi na-approve daw yung 2025 budget, posibleng magkaroon daw ng shutdown ang gobyerno kasi walang panggastos ang gobyerno. Ginawa kong topic yun. Nag-react ako doon. Kasi talagang ang stand ko, pag-aralan ng gobyerno ni PBBM noon, yung budget. Kasi maraming ano doon butas. Alam na may manumonitor tayo, maraming mga insertions at kung ano man. Kaya lang, pinadalan ako ng sulat ng NBI noon. Pinadalan ako ng sulat ng NBI noon. Inano ako, may reklamo sa akin ng NBI, parang nag-aano daw ako ng sedition o cyber libel o kung ano man. Pinapunta ako ng national office ng NBI. Umattend ako doon. Pagdating ko doon, marami ring mga vloggers ang nandoon. Kaya lang mga DDS. Sabi ko, napasama ako dito sa mga DDS. Ako lang yata dito ang hindi DDS. Yun ang medyo minsan problema. Dapat pag-ibahin yung lihitimo. Yung lehitimong protesta. Kung halimbawa, nagko-komentaryo ako doon sa ginawa ng budget ng 2025. Hindi dahil DDS ako. Hindi dahil DDS ako. Kaya lang dahil tinatarget yung mga DDS, napasama ako. Yun yung problema. Kailangan maging ano din dito. Kailangan, yung sinasabi ni Marcos, ni PBBM na kinakabahala niya, yung mga kaguluhan, na totoo yun. Pero hindi dapat madama yung mga lehitimong protesta ng taong bayan. Alam naman nila kung saan manggagaling ang kaguluhan. Yun dapat ang punteriyahin nila. Huwag yung mga totoong protesta ng bayan. Okay, dito tayo sa pangalawang topic natin. Itong kontrobersya ni Vice Ganda at ng munisipalidad or ng bayan ng Bulusan. Ang Bulusan kasi, alam naman natin, ang kilala kasi natin ng Bulusan, yung Mount Bulusan. O ngayon, may isang bayan sa Sorsogon na pinangalan sa Mount Bulusan. Ang pangalan ng bayan na yan, Bulusan, Sorsogon. O alam naman natin ng Sorsogon, syempre yan ang probinsya ni Chis Escudero. Ang political dynasty ng Escudero dyan, ano talaga yan? Matagal dyan na hawak ng Escudero ang politika dyan. Nagpapalit-palitan lang yan. Yung ama ni Chis Escudero, si Chis Escudero, yung ina niya, ngayon naman yung kapatid niya, congresswoman doon sa District 1 ng Sorsogon. Tapos si Chis Escudero, kung hindi nasa Senado, congressman. Kung hindi naman, governor ng Sorsogon. Siyempre, nung maging governor si Chis doon, tumira din si Heart Evangelista doon sa Sorsogon. O ngayon, anong kontrobersya? Sa programa ng Showtime ni Vice Ganda noong October 24, ito lang, 2025, nabanggit ni Vice Ganda na ang mga eskwelahan daw sa probinsya ni Heart Evangelista ay anong ginamit pang term? Sira-sira. Kumbaga dilapidated, sira-sira. Saka wala halos mga reading materials. Kumbaga hindi maganda yung pagkaka-describe ni Vice Ganda ng mga eskwelahan daw sa probinsya ni Vice Ganda ay ni Heart Evangelista. October 24 yan na programa ng Showtime. O di siyempre nag-react. Siyempre nag-react ngayon yung bayan ng yun ng Bulusan sa pamamagitan ng kanilang mayura, no? Yan yung naglabas ng official na statement ang mayura ng Bulusan, ang mayura doon, ang mayura ng Bulusan ay ito, si Mayura, ang pangalan ni Mayura ay Wenny Romano.
si Wenny Romano. Naglabas siya ng statement, si Wenny Romano, tungkol diyan sa kontrobersyal na comment ni Heart Evangelista tungkol nga sa mga eskwelahan ng Bulusan. Oh. Siyempre pinagtatanggol ni siyempre nasaktan. Siyempre nasaktan ang mamamayan ng Bulusan. Kasi negative yung pagkaka-picture, pagkakalarawan ng Bulusan. Kumbaga ang sinabi ni Heart Evangelista ay sinabi niya na bulok ang eskwelahan ng probinsya ni Heart Evangelista at walang mga reading materials. Yan yung pagkakasabi ni Ngayon, basahin natin ang buong pahayag. Basahin natin. Para malaman natin ano yung pinag-ugatan ng issue at saka ano yung pinag-ugatan ng issue at saka ano ang paliwanag ng mayura ng Bulusan. Ito. Republic of the Philippines, Municipality of Bulusan, Province of Sorsogon, Office of the Municipal Mayor. Yan. Opisyal na pahayag. Ayan. Bilang ina ng bayan ng Bulusan, nais ko pong magbigay linaw sa naging pahayag ni Vice Ganda sa It's Showtime episode ng ABS-CBN noong October 24, 2025 at tungkol sa kanyang donasyon sa Bagakay Elementary School na kumalat sa social media. Tahasan niyang sinabi na bulok ang eskwelahan ng probinsya ni Heart Evangelista at walang mga reading materials. Nais ko pong bigyan diin na wala pong katotohanan, na wala pong kinalaman si Heart Evangelista sa Heart Evangelista Escudero sa isyung ito. Dumalaw po sa Bagakay Elementary School si Vice Ganda noong September 26, 2023 at nag-pledge po siya na magbibigay ng donasyon sa paaralan. Ang unang donasyon na 50,000 ay ipinadala sa school head noong December 22, 2023. Sinundan ito ng karagdagang donasyon noong January 7, 2024 sa 2024, January 24 at January 30 na nagkakahalaga ng 17,000. Ang kabuuan niya pong donasyon ay 67,360 pesos at ang naging proyekto ay ang pagsasaayos ng bintana at pinto at pag-plaster ng dingding ng makeshift classroom, paglalagay ng tiles sa isang comfort room at pagkabit ng internet at bayad ng internet bill sa loob ng 3 buwan. Taos-puso pong nagpapasalamat ang LGU Bulusan sa donasyon na naibigay at sa kanyang kagandahang loob. Naayos po ang makeshift classroom na inumpisahan ng Parent Teachers Association at may pundo din galing sa School MOOE at Special Education Fund ng LGU. Gusto po naming ipabatid na bago pa man dumalaw ang team ni Vice Ganda sa naturang paaralan, mayroon na pong permanenteng classroom na galing sa DepEd at kumpletong mga aklat, supplementary reading materials na required po ng kagawaran. Sa katunayan po, noong Mayo 11, 2023, inilunsad din ng DepEd, Sorsogon, ang reading program na Project Target. Kaya mayroon ng mga supplementary reading materials na ginagamit sa mga pag-aaral. Ang reading kiosk na ni Vice Ganda ng nabigyang tulong ni Vice Ganda ng karagdagang reading materials ay initiative po ng mga magulang para may puok pahingahan din ang mga bata
at handa sa kanilang mga bakanting oras, ang makapagbasa sa kanilang mga bakanting oras. Nagpapasalamat po ang LGU Bulusan sa ipinakitang malasakit ni Vice Ganda. Ngunit ang paraan ng pagsasamadla sa kanyang desisyon na na may komentaryong bulok na paaralan at walang reading materials ay nagdala ng kahihiyan sa Bagakay Elementary School sa bayan ng Bulusan sa Department of Education. Nabaliwala ang lahat ng pagsusumikap ng mga guro na pamunuan, mga magulang at mag-aaral. Lokal na leaders ng kagawaran ng edukasyon, iba pang mga stakeholders para mabigyan ng kaaya-ayang paaralan ang mga kabataan na sakop ng sa kakayahan ng komunidad. Patuloy ang koordinasyon ng LGU Bulusan sa DepEd Sorsogon at sa provincial government para masigurong kasama sa mga plano ng lalawigan ang mga pangangailangan ng mga paaralan. Mula pa noon, si Senador Chis Escudero ay naging aktibong taga-suporta na ng edukasyon sa Bulusan. Lalo na noong siya pa ay gobernador. Prioridad niya ang edukasyon sa panahon ng COVID-19 pandemic. Makakaasa po ang publiko na ibibigay ng tamang intervention ang mga kakulangang nabanggit ng walang propaganda, kundi purong ano ba ito? Intervention. Minsan hindi natin nababasa na. Anyway, yun na. Maraming salamat po. Winnie Romano. Ayan. Okay. So yan yung comment ni malabo kasi yung statement. Pasensya na, hindi ko okay naman yung comment ni yung pahayag ni Mayor, okay naman yung pahayag ni Mayora, kaya lang ang problema doon, ang tumampok naman dito si Heart Evangelista at saka si Chis Escudero. Bakit naman kailangang patampukin pa yun ni Mayora? Yun ang medyo hindi naman maganda dun sa statement niya. Parang pinuri niya si Chis Escudero. Actually, ginamit ni Vice Ganda yung probinsya ni Heart Evangelista. Hindi naman para sirain si Heart Evangelista. Lang, siyempre, kilala kasi celebrity si Heart Evangelista. O kaya para i-refer niya yung bayan ng Bulusan kung saan probinsya ito, ginamit niya probinsya ni Heart Evangelista. Anyway, nagsuri naman na yata dito si Heart Evangelista ay si Vice Ganda. Ang malinaw dito, hindi naman sinisiraan ni Vice Ganda dito si Heart Evangelista. Parang hindi naman yun ang intensyon niya. Kaya lang medyo talaga hindi maganda yung pagkakapigura ni Vice Ganda. Yung comment niya, ay alam naman natin kasi si Vice Ganda minsan wala sa script yung mga sinasabi niya, hindi niya pinag-isipan. Kaya minsan kung ano talaga yung lumabas sa bibig niya, yun na yun. Medyo hindi nga naman maganda ang naging dating sa bayan ng Bulusan. Kaya lang, doon naman sa bayan ng Bulusan, bakit kailangan pang sabihin ni Mayora na parang pinagtatanggol niya pa si Heart Evangelista, sinasabi niya walang kinalaman dito si Heart Evangelista. Wala naman talagang kinalaman si Heart Evangelista doon. Kaya lang yung pagbanggit ni Vice Ganda na sa probinsya ni Heart, yun? Si Heart kasi yung kilala. Anyway, kaya lang may sinabi rin kasi doon si Mayura na ang Mayura ng Bulusan na maayos naman ang mga programa ni Chis Escudero. Malaki daw ang naitulong sa probinsya ay sa bayan ng Bulusan. Hindi naman daw nito pinabayaan ng edukasyon. Wala namang sinabi si Vice Ganda na pinapabayaan ni Escudero ang Sorsogon. Wala namang gano'n. Mayroon ba? Masyado namang defensive si Mayora. Pero okay lang yon, tama rin naman na naglinaw siya para i-call din yung atensyon ni Vice Ganda na medyo negative naman yung connotation or pagkakalarawan ni Vice Ganda. Parang napakalala naman ng sitwasyon ng Bulusan. Hindi naman gano'n. At saka,
Yung eskwelahan, yung classroom na sinasabi, ang malaki pa rin gumastos sa galing sa gobyerno at sa mga magulang, sa Parent Teachers Association. 67,000 lang naman ang dinonate ni Heart Evangelista. Ay ni ano ba tayo? Heart Evangelista naman tayo. Ni Vice Ganda. Oh. Kaya anyway, dinidiscuss lang natin 'to kasi may mga nagtatanong sa atin. Ano ba attorney nangyari doon kay Vice Ganda at sa Bulusan? Okay, last topic natin, itong tungkol kay Magalong. O itong si Mayor Magalong, talagang ano, laging inuulit-ulit ni Magalong na dito daw sa mga nangyayaring itong, anomalya sa flood control, dapat daw dito imbestigahan at dapat managot kasi naniniwala daw siya, malaki ang pananagutan dito ni Saldico at saka ni Martin Romualdez. Okay, at dapat daw ano, deserve daw makulong nila Romualdez at saka ni Saldico. Okay, tama naman si Magalong. Lalo na ang daming ebidensya lalo pagdating kay Saldico. Kaya lang pagdating kay Romualdez, wala namang ebidensyang lumalabas. Si Gutesa, ano pa? Si Gutesa hindi na nagpapakita. So, dapat si Mayor Magalong, kung mayroon siyang mga ebidensya, mayroon siyang mga connection, network na mayroong ebidensya laban kay Romualdez, gamitin niya na. Ilabas niya na. Kung talagang gusto niyang makulong si Romualdez, ha? Gusto niyang makulong dahil talagang dinidiin niya na may pananagutan ito, ay ilabas niya na. Kung mayroon siyang kila Marcoleta, kila Chis Escudero, magtulungan na silang ilabas ang mga ebidensya nila laban kay Romualdez para talagang mapanagot din ito. Eh, kay Saldico walang problema, ang dami ng ebidensya. Kay Romualdez lang nagkukulang. Kaya lang ang problema rin, hinahamon si Magalong maraming beses na. Si Yussi Claire Castro, hinahamon siya. Ilabas ni Mayor Magalong yung mga ebidensya niya at testigo. Hindi niya naman linalabas. Comment ng comment lang si Mayor Magalong. Yun naman ang problema kay Mayor Magalong. Kaya ito, halimbawa ito, sabi niya, dapat ikulong si Romualdez ko sa Normal City Jail. Sabi niya, Martin Romualdez and Saldico deserve to be jailed. They have to go to an ordinary city jail para maramdaman nila anong hirap makulong. Talagang ano, yan yung paulit-ulit na sinasabi ni Mayor Benji Magalong. Oh. Sabi niya, mga kongresista dapat din mapanagot. Kaya lang yun na nga, ang hamon lagi sa kanya ni Yussi Claire Castro, ilabas ang mga ebidensya ni Mayor Magalong. Hindi pwede yung lagi lang siyang nagsasabi na dapat managot si Romualdez, managot ang mga kongresista, marami pa daw dyan involved. Pero hindi naman siya nagpapakita ng ebidensya. Parang katulad din ni Chis Escudero. Katulad din nila Villanueva na si Romualdez daw ay siya talagang dapat ano, actually, yun yung tinutumbok nila na si Romualdez ang mastermind. Kaya lang, wala nga eh. Sa dami ng mga nagsasabi na si Romualdez ay mastermind, si Gutesa lang ang lumitaw na testigo tapos hindi pa nila pinipresent ng tuloy-tuloy. Minsan lang nagsalita noong September 25, after nun wala na. So yun naman ang problema dyan. Pag wala silang na-produce na ebidensya, testigo laban kay Romualdez, hindi maipupurso ang kaso laban kay Romualdez. Kaya ang hirap din nung sinasabing ni Magalong na dapat makulong. Yan yung paulit-ulit na rin nating sinasabi. Tayo, kung talagang may lumabas na mga ebidensya laban kay Romualdez, tayo didiscussing natin dito sa mga talakayan natin. Kasi kaisa tayo sa panawagang managot ang lahat ng sangkot. Kaya lang, sino ang may mga ebidensya, sino ang mga may testigo? Siyempre sila Magalong nagsasabi. O sila Chis Escudero. Ilabas na nila. Para kung may ebidensya nga at may testigo, tapos pinapalibre si Romualdez, yun ang hindi maganda. Kaya yung sinasabi ni Magalong, deserve silang makulong, okay yun. Pero dapat ipurso ang kaso. Ilabas yung mga ebidensya at testigo. Siya na, pangunahan niya na, kung may alam talaga siya ng mga ebidensya at testigo. O yan, mga kabunyog mga kabayan, ito po ang ating Attorney Enzo Bunyog.